nagtinan sila sa malapit sa amin. Matagal na panahon, naging nanay at tatay siya ng mga anak niyang kaliliitan pa. Hanggang dumating ang panahon na nakilala niya si Celso. Nagkaroon siya ng maliit na tindahan doon. Nakilala niya doon si Celso sapagkat si Celso ay nagtatrabaho sa malapit sa kanya. Natatandaan ko pa si Ms. Cadelias. So, hindi naman doon natapos. Nagkaanak siya ng dalawang babae. Si Mel at si Miriam. Hanggang na napalipat sila dito. At doon, nakita ko rin yung lugar na yan sa kanilang bahay, ay talagang raw. Hindi pa ma-develop. Ang daan ay lupa na hindi naman sementado. Ang kanilang mga bahay, pinikit. Alam ko, natatandaan ang mga talagang taga-rito kung ano itsura niya ang lugar na yan. Hindi doon natapos ang kanyang buhay. Nakita ko ang kanyang pagsisikap hanggang natuwa na ako. Parang naging barangay captain, basta siya ay naging masipag. Naging kagawad ng inyong lugar. Alam ko, hirap doon dahil ako din kagawad din ako. Hanggang dumating ang panahon na ang kanyang mga anak, lalo na si Ted, napunta ng Guam. And I suppose, si Celso sumunod ng Guam. So, doon nag-uumpisa na ang kanyang mga anak. Nakita ang pagsisikap ng kanilang ina. At ako, sasamantalahin ko itong oras na ito para magpasalamat kay Celso na pinangkilit niya ang aking mga pamangkin. I'm sure. Si Nestor, si Victor, mga bata noon. Pero pinagtsagaan niya, naging tatay siya ng mga stepson. Ang aking mga pamangkin na babae na makatapos ng high school, lahat sila agad-agad nagsipagtrabaho. Lahat sila na pasok sa beauty parlor ng aking kapatid. Hindi nila naranasan ang maging malayang dalaga. Kung hindi, lahat sila nagsipagtrabaho. Pero nakita ko rin ang sipag ng kanyang mga anak. Siguro, hindi sila napag-aral ng edukasyon ng mataas. Pero nang magkaroon ng pagkakataon ng aking hipag, na isang naging matapang na babae, masipag, ay binigyan niya ng pagkakataon ng mga anak ng aking mga pamangkin na makapag-asal. And the rest is history. But what I have found, na nang makapasok siya dito sa inyong sambahan, Christ of Glory, I'm sure, nabuhay ang kanyang pananampalataya. Mas lalong nagkaroon ng tibay ang kanyang pananiwala at pananampalataya sa ating Panginoon na buhay. Kaya ako sa ngayon, walang kaduda-duda na alam ko kung nasaan siya. Amen? Amen. Sapagkat ako din ay isang Christian at nakilala ko ang Panginoon na hindi. So, ngayon ang aking mga pamangkin, sabot dalangin ko sa Panginoon. Bagamat hindi relihiyon ang makapagpapabago sa tao, ay nalalaman ko. Nabibigay ng Panginoon ang panalangin ng kanilang ina na sila ay makakilala ng tunay na Diyos. So, salamat po sa inyong lahat na nagsitulong sa aking mga pamangkin. Salamat sa aking mga pamangkin na nakita ko na napakapalad ng kanilang ina na magkaroon ng mga anak na katulad nila. Sabot dalangin ko naman
sila ay magmahalang tulad ng bini ng kanilang ina. Samot na langit ko rin sa ating Panginoon. Gabayan niya si Nestor, si Victor. Sila ang higit na nangangailangan. Kaya mga anak, magmahalang kayo. Ang aking mga pamangkin, asawa ng aking mga pamangkin, Lourdes, Christy, magmahalang kayo na anak. Nalalaman ko, pinalaki ninyo ang inyong mga anak sa isang mabuting kamaraanan na nakita ko ang kanilang pagtulungan, ang kanilang pagkakaisa. Mga anak, magmahalang kayo. Huwag kayong magkakaroon ng pinanakitan. Dahil kayong lahat ay anak ng inyong nanay. Inyong nanay na napakabait. Mahal ko kayo ang mga pamangkin. Kahit hindi tayo madalas magkakakitan, kayo'y kasama sa ating dalangin. Nel, Miriam, anak, maghawa-hawa kayo ng anak. Mga pamangkin, maghawa-hawa kayo ng kamay sa oras na ito. Tumayo tayo at ating ipanalangin. Lola, kayo ay 33. Ang kanyang mga apo sa tuhod. Panalangin natin ang ating mga sarili o yung mga anak ko. May yung aking mga pamangkin. Celso. Kasamaan. Ang banal sa oras na ito, Panginoon, nalalaman namin na ito yung kapiling namin. Panginoon Jesus. Ang banal, basbasan mo po ang mga taong narito, lalo-lalo na ang aking mga pamangkin, na sila ang pamalit sa lugar ng kanilang inaubang ang bawat isa sa kanilang mga anak, mga apo, mga pamangkin, ay kanila pong maakay papunta sa iyo, Panginoon. Loobin mo po ang Diyos na hanapin nila ang iyong kalooban. At sa tulong mo, Panginoon, nakakatiya kami na ikaw ang mangunguna sa amin. Sa aking mga pamangkin na nasa malayong lugar, Panginoon. Pagkaisahin mo po ang aking mga mahal sa buhay. Alam ko po, Panginoon, na ang lahat ay nagagaling sa iyo. Kaya sa oras na ito, Panginoon, gawin mo po ang pagkakaisa, ang pagmamahala. Ibasbas mo po, lalo-lalo na kay Celso, ang magiging ama at mag-aakay ng kanyang mga tuwa. Binigay mo po ang lahat ng ito, ang aking mga pamangkin, sabon na sila'y maliliit. Loobin mo, Panginoon, ang bawat isa sa atin. Magkaisa sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Sa pagdalangin namin, Ama. Sa oras na ito, mananatili ka po sa bawat isa sa amin. Salamat po. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ngayon po ay ngayon po gawin po natin yung ang Panginoon
naman siyang umuong. Panginoon ay tumura at ang maligayang araw bumuka. Kung ang lahat ng tao'y nagkakaibon na ako, tatawagin ako ni Jesus. Kung lahat ay magkatipon, kung lahat ay magkatipon, kung lahat ay magkatipon, tatawagin ako ni Jesus. Biblia, nais ko lang yung yan, nakapipasa mga talagang Biblia. Ito po ang sinasabi sa Ikalawang Hari, chapter 20, verse 1 to 6 po. Nang panahon niyaon, si Haring Hezekias ay nagkasakit ng maluha. Ginalaw siya ni Propeta Isaias at sinabi sa kanya, ipinasasabi ni Yahweh na ihanda mo na ang iyong sambahayan pagkat malapit ka ng mamatay. Hindi ka nagagaling sa sakit mong iyan. Kumain si Haring Hezekias sa harap ng dingding at nanalangin, kahabagan mo ako, Yahweh, yamang ako'y namumuhay ng tapat sa iyo, kung puso kong ginawa ang lahat ng bagay ayon sa iyong kalooban, at napatagoy siya sa matinding kalungkutan. Umalis na si Isaias, ngunit hindi pa gaano nakalayo, ay sinabi sa kanya ni Yahweh, magbalik ka, sabihin mo kay Hezekias, na narinig ko ang kanyang dalangin at nakita ko ang kanyang pagluha. Kaya pagagalingin ko na siya, sa ika-3 araw, makapapasok na siya sa templo. Mabubuhay pa siya ng 15 taon. Hindi lamang yan, ililigtas ko pa siya at ang lungsod na ito sa kamay ng hari ng Assyria at ipagtatanggol ko ito para sa aking kapakanan at alang-alang sa lingkod kong si David. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng banal na salita. Ngayon po ay handa natin ang ating masarili para sa isang mensahe na dadalhin na namin Pastor John Macario. Bago po lang ay sa ngalan po ng mga kapatiran sa CBCR ay nasa pong salamat sa pamilya po ni Mari Chole. Sa palang panahon na ay problema kasi bawat miyembro ng CBCR ay kailangan po namin puso ng pagkiluhan ng Panginoon ay madalas na tayo sa bahay upang bigyan ng gusto parangal sapagkat karapat-dapat talagang bigyan ng parangal ang mga kapatiran natin sa Panginoon. Sa palang po kailangan kasi baka hindi umalig ang asawa o ang mga kapatid, pero salamat sapagkat sa kaya ng Panginoon ay ang mga kapatid at asawa ay pumalag na may daan sa isang bahay. Kaya sa mga ligaw po niya na Chole, maraming salamat po sa inyong binigay ang pagkataon. Hindi para sa akin kundi pagbigay sa inyong nanay ang pagkataon na para bigyan ng parangal. Hindi po ba? Pangalawa rin po ay nasa-stream pong nasa-pangalan po na si Giselle. Nasa-stream po namin iparin ang kiramay sa mga sa buhay ni nanay na kanyang naiwan. Siguro po tayo po muna sa kitang mga sa Panginoon. Ang maraming kasalanan sa oras nito, amin pong nakikita kung paano ang hirap ng kalooban ng mga sa buhay na naiwan ni Nanay Chole. Ngunit Panginoon, meron kong pangako na ikaw ang Diyos na nagbibigay ng piyapa at kalalakan at dalahin ko na i-comfort ko kami Panginoon. Nasa panahon po na pag-isang ni Nanay Chole ay meron may pag-asa Panginoon na muli kami magkikita sapagkat siya rin Panginoon ay tunay mo na nagsukat ng bumay sa iyo. Lord, ngayong oras ito, aming pumihiling na ang iyong salita ay tunay na mahayag sa kalagitnaan ng ito kaganinan. Ito ko kami sa manalangin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Kamatayan. Paksang ay usapan, ngunit ang katotohanan, hindi ito kaya iwasan. Naalala ko po nung ako po ay nagpunta sa kanisa noon para makapaglamay din po sa isang mga teacher na namatay. Sa aming table po ay may usapan kami, syempre, usapan ng mga lalaki. Pero usapan kasi po yung namatay yung lalaki din po. At nagbiruan kami. Sino kaya ang sunod kay Sir? Maya-maya po, yung po isang mga teacher,